Alam mo yung feeling na matagal ka nang nag-iipon, tapos may dumating na kaibigan mo na nag-post ng keys niya sa bagong bahay at ang unang tanong mo sa sarili mo ay, paano niya nagawa yon? Oo, nangyari sa akin yan. At nung sinimulan ko i-research kung paano makakabili ng bahay dito sa Central Luzon, nalaman ko na hindi pala kailangang maging mayaman para magkaroon ng sariling tahanan. Kailangan lang malaman kung paano. At yun ang gagawin natin ngayon. Hati-hati natin ito ng simple, walang jargon, walang boring na lecture, tayo-tayo lang ito. Bago tayo magsimula, disclaimer muna, hindi ako broker, hindi ako financial advisor. Bago ko pa lang ito tinututukan, katulad ninyo, zero knowledge ako sa real estate. Ang lahat ng information dito ay mula sa opisyal na website ng Pag-ibig Fund at sa aking sariling pag-aaral. Para sa mas detalyeng payo, kumonsulta pa rin kayo sa isang lisensyadong broker o financial advisor. Okay? Okay, tayo na. Ano nga ba ang Pag-ibig Housing Loan? Una, ano ba talaga ang pag-ibig? Ang Pag-ibig Fund o ang tinatawag ding HDMF, Home Development Mutual Fund, ay isang government program na tumutulong sa mga Pilipino na makabili ng sariling bahay. Isipin mo ito, kung kukuha ka ng housing loan sa isang bangko, ang interest rate nila ay nasa 6% hanggang 9% per year. Sa Pag-ibig, pwede kang makakuha ng interest rate na 3% per year, 3%, para sa unang 10 years ng iyong loan. Iyan ang dahilan kung bakit, para sa karamihan ng middle-class buyers dito sa Central Luzon, ang Pag-ibig ang pinaka-practical na paraan para makabili ng bahay. Sino ang pwedeng mag-apply? Ngayon, ang tanong ng lahat, qualified ba ako? Heto ang mga basic requirements para ma-qualify sa Pag-ibig Housing Loan. Requirement 1, active Pag-ibig member. Kailangan kang aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng Pag-ibig contributions. Kahit minimum. Kung employed ka at may sweldo, highly likely na nagdededuct na ito ang iyong employer. Check your payslip. Requirement 2, at least 24 monthly contributions. Kailangan mo ng hindi bababa sa 24 monthly contributions sa Pag-ibig. Pero heto ang magandang balita, pwede kang mag-advance contribution para maabot ang 24 kung wala ka pa nito. Requirement 3, hindi pa 65 years old sa maturity ng loan. Dapat hindi pa ikaw 65 years old sa oras na matatapos ang iyong loan. Halimbawa, 30 years kang old ngayon at kukuha ka ng 30-year loan. Mag-e-expire yung loan pagka 60 mo. Qualified. Requirement 4, walang default na Pag-ibig loan. Hindi ka dapat may existing na default o overdue na Pag-ibig loan. First time, wala kang dapat alalahanin dito. Freelancers and self-employed can also qualify. They just need to register as voluntary Pag-ibig members. Worth mentioning briefly, so OFWs and entrepreneurs don't feel excluded. At para sa ating mga OFW dito sa Central Luzon na nagpadala ng pera pa uwi, kayo rin ay pwedeng mag-apply bilang voluntary member. Separate video na yon, i-save nyo yung channel.